Sa sobrang taas ng memory ngayon, ang hirap ng magpa-build. Pero, there's a good news. Especially sa mga gamers. Especially sa mga gusto pang magpa-build ngayon ng bagong unit. At the same time, dun din sa mga gusto mag-upgrade at nahihirapan ngayon makapag-decide. At eto na nga, tutulungan ko kayo kung paano kayo makakatipid or masusulit ang inyong budget. Now, to give you a hint, of course, I'll be sharing you these two clips. Mapapansin nyo dyan that I'm showing you the build, then look at the FPS, almost the same. Pero nahuli nyo ba yung difference? Yan yung isi-share ko sa inyo. Sit back and relax for more tech reviews, unboxings, updates, and of course, tips like this. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it mga kaibigan, check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. So ayun, i-reveal ko na kagad. Let's go back to the clip. Mapapansin nyo yung isang clip, ang pinapakita ko doon, single stick lang yung RAM. And then the other one, dual stick. Alright. Pero pagdating dun sa FPS, bakit almost the same yung result? So in this channel, marami na akong share na videos dito, and even before, 10 years ago, marami na tayong mga naging discussion, forums, and community discussions talking about the importance of having a higher capacity, better frequency, and better latency of RAM. Malaki yung impact ng RAM pagdating sa overall performance. However, AMD released X3D lineup. And ito is game changer. So recently, na ang RAM natin is napakamahal. Like for example, the single stick 16GB DDR5, magkano? 16K? 15K? Pero magkano yung 2x16? 30K, more or less. At pag lower latency pa yan, at higher frequency, aabot pa yan ng 35 to 40K. Especially kung mas mataas pa yan na brand or variant. So sa mga naka-X3D dyan or sa mga may alam na dito, feel free to comment down below kasi I'm pretty sure alam nyo na rin itong sasabihin ko or itong isi-share ko. And like I said before, numbers don't lie. Syempre, hindi mawawala yung mga benchmark natin. Ipapakita ko sa inyo dito, side by side, the difference kung naka-single stick ka at dual stick with an X3D processor. Tingnan natin yung Cyberpunk. Makikita natin dyan that it is still almost the same. The video capture raw na po yan. At least may idea rin po kayo na this is recorded. Para na rin siyang benchmark pagdating sa streamers na hindi lang yung game yung nagra-run, kundi nagre-record din yung ating system unit. And makikita nyo side by side, almost the same. Now, baka sabihin nyo, baka sa mga bagong games lang yan or baka due to FSR lang yan. Of course, syempre, yung classic na GTA 5, isama na rin natin. And dito, same din yung result. Very marginal yung difference. Kung meron mang diferensya, sobrang konti. Now, let's go to the numbers. Where there's an average FPS and 1% low. For those guys who are looking for, paano naman kung mas mataas yung frequency? Paano naman yung mas mababa yung frequency? Kasi, minsan yung mga matataas na frequency, ang mamahal eh. Gusto ko sana mag-settle down lang sa isang mas mababa yung frequency and mas mababa yung latency. And here is the numbers. Average FPS, almost the same pa rin. Pero bakit nga ba? Yun yung tanong. Okay. Now let's go back sa processor. Paano nga ba yung X3D cache? This will be for another video for another day. Dahil ang gusto ko lang naman ipakita sa inyo dito is itong tip na to kung paano kayo makakatipid. Pero, bigyan ko na lang kayo ng konting pahapyaw. The X3D cache kasi is mas mataas yung cache na meron yung processor compared sa mga regular processors ng Intel or ng ibang processors ng AMD. Parang yung mga naka-X3D na processors is ito yung mga household na meron silang sariling tangke or mas malaki yung tangke sa kanilang bahay. So if in case mahina ang tubig from Nawasa or from Prime Water, automatically magiging mahina rin yung magiging buga ng mga gripo natin or ng ating shower. Pero kung may sarili kang tangke, hindi mo mapapansin yon. Dahil nga,
meron kayong sariling reserve. So, if in case mahina man yung pumapasok na tubig sa inyong bahay, hindi nyo kagad mapapansin yun over doon sa mga households na wala silang tangke or meron silang mas maliit na tangke lang ng tubig. I will be uploading soon a follow-up video after this talking about cache. Pero para mas matulungan ako, maybe programmers, network engineers, pwede kayong mag-comment down below and talk and share about the concept ng cache. Kasi ang cache talaga, napakalaking tulong yan. Minsan kahit basura yung server, kung na-configure properly yung cache ng isang website, you will feel na sobrang bilis ng website or sobrang bilis ng game. Pero kahit napakataas ng server, pero kung walang naka-implement na cache, automatically malag yung game or malag yung website. Ngayon, magtatanong tayo, saan kami doon nakatipid? Alright. Instead na bumili ka ngayon ng lower latency na RAM na ang hirap hanapin, at napakamahal pa, almost 40k pag CL30 or CL28, instead na bibili ka ngayon ng frequency na 6400 or 7000 na nasa 35k to 40k din, or instead na magto 2x16 ka na 32GB DDR5, you can settle down for at least 16GB muna. As long as branded, as long as stable, as long as kahit paano okay naman yung kanyang pricing, huwag naman sanang 8GB or 4GB, di ba? Dahil doon pa lang sa 16GB over 32GB, nasa 16k na yung matitipid mo. Yung 16k, o sige gawin na lang natin bare minimum, 10k. 10k na matitipid mo upfront sa pagbili mo ng unit. You can allocate that for a better video card. Na instead na 9060 XT, magna 9070 ka. Na instead na magpo-processor ka lang siguro ng 7600 or 7700, pwede kang mag 7800 X3D. Or mag 9800 X3D. There are hardwares na pwede mong mas i-prioritize over the RAM. Besides, pagdating sa RAM, pwede mo naman siyang i-upgrade in the future pag mabitin ka dahil meron namang 4 slots. Unlike sa GPU, unlike sa CPU, pag nabili mo na yan at yan na yung nakasalpak, kung gusto mong i-upgrade yan, hindi mo pwedeng dagdagan dahil wala namang extra slot for the processor. Else, you need to sell that para bumili ng panibago. And of course, even sa video card. Though may Crossfire or SLI, hindi naman na siya ganun ka-relevant sa ngayon. Kung hindi mo naman balak mag-upgrade ng other hardware, instead na gumastos ka ng around 90k, sana yung maging budget mo, naging 75k na lang. Dahil nga sa sobrang laki ng natipid mo, pagdating sa RAM, where you can still enjoy the same performance even na hindi mo siya in-avail kaagad. So ayun, alam ko naman, at the end of the day, mas maganda pa rin na naka-dual stick tayo. Mas maganda pa rin yung mas mataas yung frequency, mas mababa yung latency. Pero, eto is a tip for those gamers, for those who are going to build their own unit, those who will be upgrading na medyo tight yung budget, and at the same time, syempre, lastly, to buy time. Alam naman natin na lahat ng tataas, darating din ang araw, babagsak. So pag once na pumutok yung bubble, automatically, babagsak din yung presyo. So you can buy time to wait until mag-depreciate yung pricing para mas makapag-upgrade ka pa lalo pagdating sa memory or pagdating sa RAM. So ayun guys, instead of spending another 15k para sa another stick ng RAM, better just add 3 to 4k for an X3D variant of processor. Like 7600, just go 7500 X3D. Now, alam ko hindi ko na-cover lahat dito sa ating video na to dahil I want to make it very quick for you guys. Pero, feel free to subscribe, follow our new TikTok page and our Facebook page para sa mga bagong info, bagong tips, and yes, keep posted for our next video.